Okay, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man tayong sulok ng mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi. Ito ang mga mainit na expose ni Madam Maharlika ay talagang lalong painit kapag si Madam Maharlika na ang nagsalita ay talagang mainit, mga karumiboy. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Maraming salamat. Ito, huwag na natin patagalin. Si Madam Maharlika sa kanyang mga expose ay talagang mainit na mainit ito, mga karmiboy. Compare dun sa pagkukontempt sa aming mga vloggers katulad ni Sas, ito ika-contempt talaga na lahat sila magkakasabwat. Kaya nga, buti na lang, Senator Bato at nanindigan ka. Sana durugin mo. Dapat nga lahat kinontempt mo na eh. Kayong dalawa ni Aimee. Kasi lahat sila sinungaling. Doon makakaganti ang taong bayan. Kinontempt nyo na lahat. Kitang-kita na nagtuturuan sila. Okay? Kung si Pangulong Duterte nga ay inihain nila sa banyaga, kinidnap ng gobyernong bangag, sa pakikipagsabuatan at utos ni Lisa Tanas, yung buwakan ng inang kidnapper na mag-asawang yan. Diba? Nakakagalit at dapat managot talaga itong gobyernong bangag na ito. Dahil may sabi nga ni binasa kanina ni Senator Alan Cayetano, diba, na may karampatang kulong ang ginawa ni Torre dun sa partikular lang na anggulo na hindi niya pinayagang pumili ng doktor at hindi pinapasok si Inday Sara, di ba? Hindi niya hinayaan bigyan ng karapatan ng Pangulong Duterte, at yun ang, kung tama pagkatanda ko, 4 na taong pagkakulong dun sa particular issue na yun na nilabag niya yung batas. Dahil sinasabi ni Cayetano na ang taong inaresto o dinitine ay pinapayagan, inaalaw ng batas, di ba? Na magkaroon ng pagbisita o pagdalaw, ng immediate family member o doktor o pare, kung ano mga ministro. At na fact na paulit-ulit, sino yung nagsalita kanina? Yung former, I think, judge, okay? Na nagsalita kanina, na talagang, actually si Sas ang unang naglabas nito nung after ng pinadukot nila si Pangulong Duterte, sinasabing Article 59. Di ba? Lagi sinasabi na yan ng lahat ng mga abogado, ng mga may alam dyan sa batas, na bawal talaga o talagang hindi talaga dapat nila ipinagkanulo ang Pangulong Duterte na hindi dumaan sa judicial competent court or proceeding sa Pilipinas. So doon, mga kababayan, kitang-kita na nagsisinungaling talaga itong, lahat sila sinungaling, alam nyo na. Di ba? Pinakita nga yung audio doon na sinabi ni Torre na, ako, bigyan mo lang ako ng eroplano, ako bahala dyan. Di ba? Talagang i-ano niya si Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, sinabi ko na sa inyo ang expose ko na itong Lisa Tanas na ito at bangag, okay, ay magkasabwat sila. Babalikan ko yung mensahe sa akin ng puting ahas natin. Alright? Okay. Ito ang ating, January 5, 2024. Nung sinend sa akin, okay, ng ating puting ahas, ang litrato nitong si Chantal Daniels or Daniels. Na kung saan pinost ko to nung time na, nung last month, pinost ko to, pati yung phone number, pinost ko. Inano lang, ni-report. Okay? So, understandably, kasi yung phone number nandoon. Okay, fine. Pero kasi public naman itong information na ito, pero syempre, talagang gusto nilang i-report tayo kapag katotohanan. So, January 5, mga kababayan, pakita ko lang yung information. Na itong sabwatan nila dyan, na nagtuturoan sila, ang sabi ni, nung Lakanilaw, di ba? Na kesyo ang yung nagkataon na siya lang ang may passport doon o siya yung may visa, kaya siya yung sumama kay Pangulong Duterte. At nilagay doon sa what do you call it? Sa certification
noong nandoon na sa ICC na siya ay representante ng Republic of the Philippines o ng government. Kaya nga tinanong doon ni Amy at nila, but on which specifically o particularly na naahensya ka ng gobyerno. 'Di ba? Kasi dapat may designation, which is, sabi niya, ayun, siya daw ay sa Interpol, pero hindi nakalagay doon sa dokumento. Ito yung mga mali, ito summary lang to. Ito yung malinaw na talagang tinarantado nila, dinoktor nila yung batas para lang ialay ang Pangulong Duterte. Dahil ito ay utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. At tong mga nakita ninyo ay mga kasabwat lamang, sila ay magkakasabwat lahat. Okay, here we go. Ito yung pinakita ko sa inyo, itong message sa atin ng puting ahas. Tignan nyo, January 5. Okay? Ang sabi dito, January 5, sinend sa akin dahil nag-comment na hindi daw nila papapasukin yung DOJ, di ba? Sila Clavano, yan ang spokesperson ni Remulla, na hindi daw nila papasukin itong ICC. Kaya nga sabi ng ating puting ahas, Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante. Naalala niyo yung mga expose natin? At isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December 2023. Yan yung message. Alright? Okay, sorry. Ay malabo. But anyway, na-post ko na to, so ibabasahin ko na lang. Then, pero ito yung picture niya eh. Ayan, ayan yung picture. So ngayon, mga kababayan, ito. Okay, that's January 5. Sabi sa akin dito ng puting ahas, Miss Maharlika, pwede mo hamunin si Boying at si Clavano at yung spokes ng Bureau of Immigration to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yung mga yan. Sure, last December nandito sila, baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na na may gagalaw sa mga kampo, parang ganon ang sabi dito. Ngayon, I challenge Senator Bato and Amy Marcos. Well, I will isi-send ko to sa inyo. Okay? Isi-send ko to na itong message na ito, January 5, 2024, na binigay sa akin ng informante natin o yung puting ahas natin na pinapasok ni Clavano, pinapasok ni Remulla, at nakipag-usap kay Abanting, gunggong dyan, lahat sila gunggong, at nakipagsabuatan sila kay kay Cora Frank Jordan at kay Chantal Daniels. Kasi mati-check yan sa Bureau of Immigration. Okay? Yan yun mga kababayan. Ang sinasabi ko sa inyo, andyan pa yung kanilang telephone number. I hope na-capture nyo, na pinost ko yun sa Boljakan. Sabi ganon ng ating ng informante sa loob mismo ng DOJ. Napakasinunga, si Clavano epal na sinungaling pa. Alright, naglilihis ng gulong ang administrasyon. Sabi niya ganon, nayayanig sila. Ang sabi nito, pero wala pa naman kumikilos. Alright? Sabi nga nito, kaya sinend sa atin tong picture na to. Maliban pa dyan, mga kababayan, ito pa. Was it, ito. Dali, tigatin yung message. No? Okay. Naalala ninyo? November 7, 2024, inulat ko sa inyo na ayon sa ating puting ahas, sabi niya, there are several ICC teams come to our country sequentially since October. Okay? Maliban pa doon sa January of 2024 na panibagong ibang personalidad na naman, babasahin ko mga pangalan nila, sequentially since October, one of the investigators named William Rosato is in our country right now. He stays at Raffles Hotel since 29 of October with an American interpreter named Maya Bracken. Another investigator I know named Glenn Cala who just left our country. Sinend sa akin yung 3 pasaporte nito. Nasa akin. Pinakita ko sa inyo pero hindi lang natin pwedeng may pakita lahat ng information kasi private yon. Okay, papatake down nila yon. Sabi ganon, it's speaker, okay, Romualdez, an Elizalde's assistant making arrangement, sabi ng ating puting ahas for those members. Once the member arrived, they were put up to 5-star hotel, Raffles Presidential Suites.
and frequently went to high-end Hotel Midas for meetings with particular persons in Midas, where they used as workplace. The hotel reserved several presidential suites, sunset room, and an additional room for transitions and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities, 4 to 5 drivers stand by all day. When the member are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by around dito. Saan na yun? When the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts, and their expenses are all charged to these escorts. I even heard, ito, I think binanggit to ha, tama ba? Binanggit yata ni Amy Marcos to doon sa hearing kanina. I even heard that ICC members urinated in the neighborhood of House Speaker Martin Romualdez villa, which caused neighbors' complaints. Siguro nakarating na kay Amy, pero you know, sabi dito, they have very strict rules on using digital services there. And it's impossible, ito pala yung sagot niya sa akin. Sabi niya, ma'am, it's impossible to taking photos or videos kasi nanghihingi ako sa kanya ng photos and videos. Sabi niya, but I know they frequently have meetings at Midas Hotel these days and will go there, meet some important individuals in day or two. And House Speaker Martin Romualdez is recently arranging operations with ICC, though our country didn't join ICC, and BBM recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Sabi niya dito, then, Sonny Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. So, ito, ayan o, ito ang pinakita. Huwag ko lang ipakita lahat ng information. Pakita ko lang yung passport. Wala, yan. O, passport photo yan, ha? Passport photo yan. Yan yung si Bracken na interpreter. Another, itong Rosato, yung binanggit, napakita na natin to. Okay, passport photo lang ipakita natin. Ayan. Right, picture. Para mapatunayan ko sa inyo. Ito pang isa, itong binanggit niya si Glenn Roderick Thomas, na taga-ICC. Ito yung mga taga-ICC na pumasok at according to our source, nakipagsabwatan, ayan, nakipagsabwatan sa gobyerno ni Bangag. So kanina, mga kababayan, sa mga hearing-hearing na yan, alam natin na sila ay nagsasabwatan talaga at nagsisinungaling. Imagine mo, tinatanong itong sila kanila kung sino ang nag-utos sa si Torre, kung sino ang nagbigay ng order sa kanya para arestuhin ang Pangulong Duterte. 'Di ba? Ano ang sabi niya? Si Marbil. Ano sabi ni Marbil? Hindi siya pinasa doon sa Philippine Center PTCP na tinatawag na Philippine Center Transactional Crime. Okay? I forgot the name. But anyway, nagpapasahan sila. Tapos sinasalo naman ni Remulla yung mga kasinungalingan nitong Lacanilao. Mga kababayan, mga palangga, kitang-kita nyo na. Alright? Na itong mga ginagawa, mga kababayan, ang ginagawa nila ay puro kasinungalingan. Well, matutuwa ba tayo kay Amy Marcos? Okay? Wala na siya magawa. Siguro kaya kailangan niyang gawin dahil eleksyon. Pero, alam na alam ni Amy Marcos ang katarantaduhan ng kapatid niyang adik. Alam na alam ni Amy Marcos na ito ay kagagawa ng pinsan niyang si Romualdez. Alam na alam niya na ito ay kagagawa ni Lisa Tanas at yung mga nakaharap niyang mga buwaka ng ina doon ay mga asong julul lamang. Okay? Sabi ni Grace Sagard, yung anak ni Remulla na nahuli, 'di ba? Napakawalan niya. We know that already. Tapos ngayon, makikiusap itong buwaka ng Genemes na Remulla sila. Kayo, I don't know, I hope ikulong talaga nila yon doon. Diba? Makontem talaga. At I believe kakasuhan lahat itong mga to. May panahon ang lahat ng kababuyan ninyo. Nakikiusap na wag ikulong sila Kanilaw. Bakit nakikiusap si Remulla? Bakit sila nagtatanggulan? Pinagtatanggol nila yung isa't isa. Kasi magkakasabwat sila. Kasi kung meron silang individual function as a government official, diba? Na-release na po dahil kay Sis. Na-release na? Oh, tignan mo. Na-release na daw. Kung sabi ni Man Gatuan ko, oh, kita mo? O kung yan ay totoong information mo, Man, okay?
na na-release. On the refuse daw. O, kita mo, ni Escudero. Sino ba si Escudero? Ha? Sino ba ang dahilan ko bakit nakaupo yan dyan sa Senate? At sino ba ang amo ni Escudero? Di ba si Satanas? So malinaw yung connect the dots. Itong effort, group effort ito ng mga bangag. Group effort ito, kaya hindi ka rin bibilib kay Amy Marcos. Although may nakuha tayong information, kasi ginagago Amy. Maniniwala lang ang taong bayan sa iyo kung ilabas mo at ikaw mismo ang magtestimonya na ang kapatid mo ay addictus benedictus. Hindi kami naniniwala kahit sa mga ganitong klase, okay, na mga na mga kadramahan dyan. Although may nakukuha kaming information, ilabas mo, magsalita ka dahil nag-usap naman tayo na alam mo, tinatanong mo, di ba? Remember, i-connect natin. Okay? Yung yung vlogger, 'di ba? Vlogger 'yun, yung addictus pala. Okay? Yung addictus na pinadalan ko ng pera, 'di ba? Na ipinakiusap ko sa iyo na baka pwede bigyan mo ng trabaho. Ang sagot mo sa akin, kasi sabi ko, ay Senator Amy, kasi magsasalita ito. Natatakot ako for your kapatid, for your bangag. Ang sabi mo sa akin, alin yun, Maharlika? Yung pag-uutos dito kay Pebbles sa pagbili ng asin o ng pulburon. Remember that? Kaya alam mo na addictus ang presidente. The reason why nagkakaganito lahat, pati ang sister-in-law mong Judas na kidnapper, alam mo ito. Kaya hindi ako bumibilib sa mga dramatic. Actually, kulang yung performance mo. Dahil kung ako ang nandiyan dyan, jutang genemis, lahat ng kasinungalingan nila, iko-contempt ko. Tama. At syempre, ang makapangyarihan pa rin, yung Senate President. Diba? Dahil siya, kaya nga, na-lift, diba? Kung totoong na-lift yan, tignan natin. Okay, tignan natin to, ha? Para lang sa ating para may peace of mind lang tayo. Grabe. Escudero, tignan natin, ha? Kung anong sinabi dito. Live contempt. Okay? Lakanilaw. Okay, tignan natin. So ngayon, kung gusto mo talaga, ayan, just in. Ano to? So, Amy Marcos Office says Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcos Lacanilaw has been released. Ayan nga, from Senate Detention Facility. Ganon kabilis. Pero si Colonel Grijaldo, na kinontempt nila, isang police na totoong naninilben, hanggang ngayon ikinulong nila. Pero itong buwaka ng inang sinungaling na to, ayan, released from Senate Detention Facility. Marcos Office claims Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by the Senate Panel on Foreign Relations. Wala na pong batas sa Pilipinas. Kitang-kita na nagkasala, nagsinungaling, ayaw i-contempt. Kasi kasabwat yan si Satanas, si Puso, si Kilay, sa lahat ng pagigipit nila sa Pilipino at kay Pangulong Duterte. Imagine mo, ayaw niyang signan. Kaya wala ring power itong si Bato at dyan si Amy Marcos kahit i-contempt niya lahat. So anong kailangan ng tao? People power. Peaceful people power ang kailangan nyo. Kayong mga military at police na nanindigan para sa Pilipino, kailangan yung manindigan at pagsalita. Yan ang totoo. Hindi nyo kailangan maging marahas dahil karapatan nyong ipagtanggol ang bayan. Kitang-kita na nagsasabwatan ang bangag na gobyerno, na contempt na kitang-kita na nagsisinungaling lahat. Dinoktor nila ang mga papeles, 'di ba? Ang sabi nila Kanilaw, yung pinirmahan niyang papel na yon para isubmit sa ICC March 11. Tapos pagdating kay DOJ, no, March 12. Kasi ang padalan kasi medyo mahina ang internet at medyo nagkakagulo na ngayon. Puro lahat kaputaan, tsotahan, lahat niloloko na kayong mga pulis, mga sundalong tagapagtanggol ng bayan. Ano pinagtatanggol nyo? Addictus. Ayaw i-contempt. Ano sabi dito? Ambassador Marcos Lacanilaw has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. So anong mensahe nito? Pinagtatawanan na lang tayo.
Oh, pinagtatawa niyo yung mga si Bato at si Aimee. Well, pabor naman sa kapatid niya lahat yan. Ayaw nila magsalta. Oh, kahit i-contempt nyo, hindi rin namin pipirmahan. Ganito katalamak ang bayan ninyo dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin kahit sino pwede na lang, what? Ipahamak, ipadukot. Tignan nyo yung kidnapping ngayon, yung napatay. I'll talk about that later. Yung mga Chinese. Kayong mga businessmen, business personalities na mga Chinese na kayo ay nagdinegosyo lamang ng maayos dyan. Binibiktima na kayo, kidnap or ransom. Nagbibigay pa kayo dyan. For sure, pag iniimbita kayo dyan sa mga event sa Love for All ni Lisa Tanas, nagbibigay kayo ng pera. Diba? Nagdo-donate kayo, nagdo-donate kayo kasi nire-require kayo. Kailangan nyong manindigan. Kung inaari nyo na yung mga Filipino business, personalities na matagal na sa Pilipinas, dyan na kayo nabuhay ng anak, yumaman, diba, na minamahal nyo, inaakap nyo na ang Pilipinas, you also have to speak up. Lalo na ang taong bayan. Harap-harapan na ito na nagsisinungaling lahat. Former President, ipinagkanulo, etong contempt, ayaw permahan, putang ina mo, iskoderong kilay kang hinayupa ka, jutang dyanina mo, may araw ka din, mananagot ka sa lahat, kaya kayong mga pulis na mga takot, diba, mamamatay na lang kayong takot. Ang mga pamilya ninyo at ang inyong mga anak nanamnamin ang lahat ng kabangagan ni Marcos kung hindi kayo maninindigan at mag-speak up. Hindi nyo kailangang magbang-bang-bang. Kailangan nyo lang gayahin si Patrolman Fontanilla ba yun? Yung nag-resign na pulis na nanindigan. Dahil nung siya ay nagsalita at siya ay nagbigay ng kanyang sentimiento about APRRD, anong nangyari dun sa patrolman na yun? Ginipit, pinatawag, kinakasuhan. Anong ginawa niya? Nanindigan siya, nag-resign siya. Dahil siya ay may paninindigan. Fontanilla, tignan ko lang. Sinend ko yun. Can you comment yung kanyang pangalan? Fontilla. Diba? So yan yun mga kababayan. So kailangan ninyo, okay? Kung ayaw nyo manindigan, yung mga polis at mga sundalo, alright? At ipaglaban ng bayan ninyo sa isang bangag at adiktos na mga na presidente at sa kanyang mga asong julul, pag natsugi na kayo, sasakit man o atakihin kayo o mabaril kayo sa inyong serbisyo, mga kababayan, kawawa ang inyong mga iniwan na mga anak. Dahil dadanasin nila itong pattern ng mga bangag. Kitang-kita na mga kababayan, ang ginagawa, matagal nang kitang-kita, in-expose ko na ito, ang pagpasok ng ICC personnel, diba, yung mga nabanggit natin pangalan, pakipagsabuatan ng DOJ, Diclabano, lahat, and everything. Pero ngayon, lahat yun lumabas na, saan? I mean, ngayon nakikita nyo na. Alright?